Alleluia, Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbang banal na daig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ay hango sa Mateo 16, chapter 16, verses 13 to 23. Yung pagtatalaga ni Jesus ng ating simbahan sa bato na si Pedro. Una, nang dumating sila sa Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang mga alagad, sino raw ako? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At ibinalita nila yung kanilang narinig. Sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Pero yung pagtatanong na yun, naging napaka-personal. Para sa inyo, sino ako? At sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya naman pinuri siya ng ating Panginoong Hesukristo, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inilahad sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At
Doon niya sinabi, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anumang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang Kristo, ibig sabihin, pinili, nilagyan ng banal na langis sa ulo, at tagapagligtas. Tagapagligtas. Kaya nga po, Hesu Kristo, ang ating Panginoong Kristo, ay nariyan ang kanyang pangalan, ang poong Jesus Nazareno. Pero, pinuri man siya ni Jesus, bandang baba ng ating ebanghelyo, pagkatapos na si Jesus magsabi naman, ang anak ng tao ay kailangang tumungo sa Jerusalem upang harapin niya ang mga pagsubok, mga pagpapahirap ng matatanda ng bayan, mga iskriba, at mga, kumbaga, saserdote. Hindi lang siya pahirapan, kundi papatayin. Pero nagsabi naman ang Panginoon, pero sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Dito, sinabihan siya ni Pedro, dinala ang Panginoon sa tabi. Sabi niya, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito sa inyo. Akala ni Pedro, pupurihin siya ni Jesus. Ay, salamat sa concern. Pero sinambit ng ating Panginoong Kristo, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sa atin po, gusto po natin yung kaluwalhatian. Amen? Pero bago ang kaluwalhatian, marami mo ng pagsubok na pagdadaanan. Di po ba? Kumbaga tayo ay nangangarap ng langit, pagsikapan natin. Gawin natin yung magagawa nating mabuti para makamtan natin ang kalangitan na pinagkakaloob sa mga sumusunod sa yapak ng Diyos. Kung baga, sabi ni Pedro, wag na yung, okay na yung kaluwalhatian, wag na yung paghihirap. Akala ni Pedro, pupurihin siya ng Panginoon. Ngunit sinabihan siya ng Panginoong Hesukristo, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tayo po, madalas po ba, ayaw natin ng mga pagsubok? Gusto natin madalian? Pag mag-exam, kung paano makakapasa ng madali, yun na. Ay hindi po ganun. Kailangan natin pagsikapan yung bagay na gusto natin. Amen? Si Carlos Yulo, ilang goals meron siya? 2. Disiplina. Talagang training ang kanyang ginawa. Kung baga, pagbibigay laan, oras sa ensayo, disiplina sa katawan, para makamit niya yung kanyang physical fitness. Kaya naman, nakakuha siya ng medalyang ginto. At yung ating unang gold medalist, di ba, noong 2021 sa Japan, Tokyo, Japan, si Heidelin Diaz, babae, pero weightlifter naman. Na kahit yung kanyang mga kapatid, sinasabihan siya, ano ba yung sports na pinasok mo? Daig mo pa yung lalaki ko magbuhat. Pero yun ang kanyang passion. Yun ang kanyang gusto. Kaya naman, pinagsikapan niya. Pinagsikapan. At sa kasaysayan ng Olympics sa ating bansa, siya, si Heidelin Diaz, ang nagkamit ng unang medalyang ginto. So, ibig sabihin, bago makamit yung mga reward, pagpapala, kailangan mo nang dumaan sa mga pagsubok. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo,
bago siya muling nabuhay, kailangan niya munang harapin ang mga pagsubok. Pagdura sa mukha, pagtatatwa sa kanya, pagpapasa ng krus, pagpapako sa krus, pagtatawa ng bayan sa kanya, maging ang kamatayan. Maging ang kamatayan. Pero namatay siya, opo, pero ayon sa kasulatan, nabuhay siyang muli pagkalipas ng 3 araw. So ibig sabihin mga kapatid, ang buhay pala, bago natin makuha yung ating pinakamimithi, kailangan muna nating pagsikapan. Kaya nga, yung ating pang-araw-araw na ginagawa sa buhay, mga pagsubok ito na dapat nating gawing training sa ating sarili. Pagdidisiplina. Gagawin nating mainam dahil ang ating Panginoong Jesucristo man, siya ay nagbata, nagpasa ng krus, ipinako, namatay, ngunit muling nabuhay. Bago niya nakamit ang kaluwalhatian, dumaan muna siya sa napakaraming pagsubok. Alam niyo po sa St. Jude, sa parokya namin, maraming mga nobina para sa kanilang board exams. At nakikita ko sa kanila yung pagsisikap nila, yung kanilang pagtsatsaga, pagdadasal, pag-aaral, pinagsasabay yung dalawa. Pero nahihirapan man, pagkatapos na silang makapasa, kitang-kita naman sa kanilang mukha yung saya. Lalapit sa akin, Father, teacher na po ako. Father, lawyer na po ako. Father, doktor na po ako. Engineer. At marami pang iba. Isa ang sinasabi ko, congratulations. Make your life a blessing for others. Make your life a blessing for others. Opo mga kapatid, sa ating buhay, marami man tayong pinagdadaanan, marami man pagsubok na kinakaharap, huwag tayong matakot. Dahil ang Poong Nazareno, binigay niya ang kanyang pagtanggap sa krus, tinanggap niya ang mga pagsubok, namatay siya, ngunit muling nabuhay. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan, nagtagumpay siya laban sa kasalanan, o anumang nagpapahirap sa ating buhay. At alalahanin natin ang sinambit na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Year 33 AD, nung sinambit niya ang katagang ito. Ngayon ay 2024 na, sa dami ng pinagdaanan ng ating simbahan, bakit nariyan pa rin? Tinutulig sa man. Marami mang pagsubok sa labas at loob ng simbahan, pero nananatili pa din. Bakit? Sinambit ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kapatid, opo, mapalad tayo na tayo ay naging tagasunod ng Poong Jesus Nazareno, na tumanggap ng mga pagsubok dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya naman, tayo'y malapit sa Kanya, at alam natin na yung pag-ibig na yun ay nagtagumpay laban sa kamatayan, laban sa kasalanan, at sa anumang nagpapahirap sa tao.